Breaking news po mga kababayan. Naku po, Senador Marcoleta, binira po si Karen Davila. Si ano pala ang pinaparinggan? Si Senator Marcoleta pala ang binibira dito ni Karen Davila. Dito sa kanyang pahayag na tira ng tira sa DPWH, tira ng tira sa mga kontraktor, pero wala man lang naiimbestigahan na mga congressman na siyang mga pangunahin na contracting agency or contracting company na nagbibid ng project ng gobyerno. Kaya dito mga kababayan, si Senador Marcoleta hindi na nakapagpreno. Binira si Karen Davila. Ito po mga kababayan. At mamaya, babalikan po natin itong sinabi ni Karen Davila, bakit binira siya ni Senador Marcoleta. Ito po. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Di pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Yan mga kababayan. Ito po ang birada ni Senador Marcoleta dahil po sa banat ni Karen Davila. Ano ba ang sinabi ni Karen Davila? Bakit nakapagbitaw ng ganito si Senador Marcoleta? Mga kababayan, eto po. Pakinggan nyo po ang reaksyon at mga opinion ni Karen Davila. Bakit si Senador Marcoleta enersbakan si Karen Davila? Kasi nga, sinasabi dito, bakit puro kontraktor, puro DPWH, bakit walang congressman na pipiga o nagigisa sa Senado? Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po si Karen Davila dito. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects.
4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? O eto mga kababayan, ito po ang sinabi ni Karen Davila. Kaya ito yung birada ni Senador Marcoleta na kaming mga abogado, bago kami bumira, nakalatag ito mga ebidensya. Hindi agad-agad magko-conclude na turo ng turo. Kailangan ng mga ebidensya. So ito yung sinasabi ni Senador Marcoleta dito, mga kababayan. Kaya nabira itong si Karen Davila. So ito mga kababayan para po malinawan natin. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun Ganun mo ba? Yan mga kababayan. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Diba? Ang lupit ang lupit ng sagutan mga kababayan. May point si Senador Marcoleta kasi ito abogado ito mga kababayan. Hindi pwedeng ura-urada ang kanyang mga banat dito. Kailangan ng tinatawag na ebidensya. 'Di ba mga kababayan? Ganun po ang mga abogado. Kaya antay-antay lang tayo, Miss Karen. Makakarating din tayo sa sinasabi mo na mapapatawag ng mga congressman. Hinay-hinay lang. 'Di ba? Ulitin natin si Marcoleta. Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen Unang hearing pa lang ako. Yan mga kababayan Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Ano yung banat ni Karen Davila? Wag. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Parang naglolokohan tayong lahat. Yan mga kababayan, ang sinasabi ni Karen Davila. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, mag-antay-antay ka, Miss Karen. Yan yung banat ni Senador Marcoleta. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo.
May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. O yan mga kababayan, yan ang sagot ni Senador Marcoleta. Yung tinatawag na predicate sa batas, in legal context, predicate generally means something that serve as a basis or foundation for something else that it can be used as a verb. Meaning to establish or base something on something else or a noun referring to the thing that serve as the foundation. Meaning mga kababayan, ilalatag mo ang mga ebidensya. Ito ang sinasabi ni Senador Marcoleta. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Anong sinasabi ng mga komento dito? O ito po mga kababayan, si Karen Davila feelings matalino. Mga kababayan, feeling matalino daw si Karen Davila. Go Senador Marcoleta. Bata mo ako. Alam na this. Kilala ko yon si Karen. Mga kababayan, Senador Marcoleta, dapat po may mananagot. Huwag po ninyo pababayaan may makalusot. Kaya nga mga kababayan, so Miss Karen, mag-antay-antay po kayo dahil si Senador Marcoleta hinuhulma, inaayos ang mga matitibay na ebidensya, hindi basta tira ng tira. Kasi pag tira ng tira, baka maging tawag dito, yung kanin hindi luto. Dapat lutong-luto. Hindi parang tawag dito, yung tawag nun na hindi masyadong luto. Nakusil. O kakabsat kay Ilocano. Naglut-luta ko yo ti innapoy no madinga na luto. Kurang ti ti danom na. Jay innapoy nakusil. Madina imas no kinnam da jay innapoy madinga na imas kas jay. Iso nga ni Marcoleta, amin nga ebidensya, aramidin na amin tatno, madinga na kusiltiin na poy. Kas jay ti Ilocano na. So si Senador Marcoleta gumagawa ng paraan para itong mga ebidensyang ito na tumutukoy sa mga taong involved dito, meron siyang ebidensya kasi abogado siya, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, nag-iisip po yung kaso, ayaw lang sa inyo. Sir Marcoleta, mayroon na abogado na hindi nag-iisip, ay si De Lima. Bitag na naman si Karen Davila. O, mga kababayan, Senator, halata naman po si Karen yan. Karen Davila. Sino yung blind item na boss? Pwede explain? Legarda. Hiningal sa sobra niyang arte, magtalinuhan. Hindi makaobra kay Marcoleta. Daming comment mga kababayan. So yan yung mga komento. So barado kay Marcoleta itong si Karen Davila. So ngayon mga kababayan, ang tingin po ng tao sa DPWH ay mukha ng korupsyon. Ito po mga kababayan, panoorin natin. Ito po, talagang itong tingin nila po sa mga kababayan na nilupit, no? Mukha ng korupsyon itong DPWH. Tignan natin mga kababayan na. Mukha ng korupsyon kasi ang daming korap talaga mga kababayan. Ang daming korap na hindi mo malaman. Ito po. Kasi napapanahon, pero siyempre, tignan po natin mga kababayan na talagang hirap na maniwala sa DPWH. Ito po. pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo na. Saan ka naman nakakitang, akala mo
ang sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August 2. Okay, January 1, 2025. Complete documents. Opo. Isip-isip yun, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nag-bidding. Yan. Nako. Nag-award. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan. Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? O, kukunin mo yung papel. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi naman. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung ang tawag nun, restated funding. Yun. Hindi nga nakita nung una Doblehin pa nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, hindi nakita napalusutan natin yan mga kababayan. Ganyan po mga sistema na mga korap, na mga kontraktor, pati mga kasangkot sa DPWH, district engineers, mga congressman na sangkot. Kaya Karen Davila, antay-antay po kayo kasi nire-ready po ni Senador Marcoleta ang mga matitibay na ebidensya kasi abogado po ito, Miss Karen Davila. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa mga birada ni Senador Marcoleta kay Karen Davila? Mga kababayan, kasi si Marcoleta pala ang binibira ni Karen Davila. So ito po mga kababayan, yung interview niya kay Terry Ridon. Dito niya kasi in-insight na bakit hindi si Saldico yung patawagin or gisain sa TRICOM. So, binira ni Marcoleta po ito kasi parang pinapangunahan ni Karen Davila yung Senado, yung Blue Ribbon Committee na ang chairman dito si Senador Marcoleta. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi dito. Maraming salamat po na marami. Mabuhay po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa labang ito. Kasama po tayo mga kababayan. Mabuhay po.